Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Enteng, may aswang sa bubungan. Sambit ko dito, sabay turo sa mahabang dila ng aswang na unti-unting bumabalik sa bibig nito. Naghanap si Enteng ng bagay na pwedeng ipanglaban sa aswang. Dahil wala man lang matulis o matigas na bagay sa loob ng aming silid, nagulat na lang kami ni Enteng nang umangil ang aswang habang pagapang-gapang sa bubungan. Hindi kasi ito makababa sa bubong sa hindi ko alam na kadahilanan. Sapagkat ng gabing iyon ay naririnig namin ni Enteng ang boses ni na lolo at lola sa labas ng bahay, pati ang ilang kaanak ni Enteng ay nasa labas na rin at pinagmumura nila ang nasabing aswang. Magkasama kaming lumabas ng bahay ni Enteng upang alamin ang kaganapan. Nang makalabas kami ng aming tahanan ay ibinaling ko ang aking paningin sa itaas ng bubungan at nakita ko nang malapitan ang kabuuan ng aswang. Hubot-hubad ito, maputla at makintab din ng balat na halatang naligo ito sa malansang langis. Buhaghag ang mahaba nitong buhok na may mapulang mga mata. Nagtataka rin ako kung bakit hindi ito makababa sa bubungan upang tumakas, sapagkat napapaligiran na ito ng ilang kabaryo ni Lola Lagring. Dahil nagising na rin sila sa ingay ng mga kaanak ni Enteng. Dahil sa pangyayaring iyon ay kinuyog ng taga-baryo ang aswang. Sa bubungan, pinagtulungan nila itong patayin gamit ang mahabang kawayan na may karit sa dulo na ginagamit sa pangkarit ng niyog. Halos duguan ang aswang nang bumagsak ito sa lupa at doon nila ito tuluyang pinatay. Matapos nilang paslangin ang aswang ay bumalik ito sa dati nitong anyo bilang tao. At hindi nga ako nagkakamali ng hinala dahil ang matandang babae nga ang nasabing aswang. Nang gabing iyon ay sinunog nila ang katawan ng dayuhang aswang. Inayos na rin ni Enteng ang nasirang bubong doon sa aming silid. Kinabukasan, habang nag-aagahan kaming lahat sa hapagkainan, ay naisipan kong tanungin si Lola Lagring kung bakit hindi makababa sa bubungan ang aswang na parang may kinakatakutan. Lola Lagring, bakit po hindi makababa ang matandang aswang kagabi sa bubungan? Kung tutuusin ay kaya naman itong tumalon upang tumakas. Usisang tanong ko dito. Dolores, nang sumigaw ka ng malakas kagabi, ay agad naman kaming nagising ni lolo mo. Nag-aaligaga akong lumabas ng bahay, bit-bit ang walis tingting.
Ipinatayo ko ito sa labas ng ating tahanan sa silid ng dingding para hindi ito makababa at makatakas. Isa ang walis tingting sa kinakatakutan ng mga aswang. Paliwanag naman ni Lola sa tanong ko. Dahil sa sinabi ni Lola Lagring ay malinaw na sa akin ang lahat. Sa mga nagdaan pang mga buwan ay isinilang ko ang isang malusog na sanggol. Naging ulirang ama naman si Enteng at hindi kami pinabayaang mag-ina. Nagsusumikap ito magtrabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng aming anak. Sa paglipas ng ilang buwan ay pinag-aral ako ni Enteng at si Lola naman ang nag-aalaga sa aming anak tuwing papasok ako sa eskwela. Dahil sa pagsusumikap namin ni Enteng ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ako ng magandang trabaho. Lahat ng kinikita namin ni Enteng ay napupunta ang kalahati kina Lolo at Lola bilang pagtanaw ng utang na loob. Hanggang dumating sa punto na tinanggap na si Enteng ng aking mga magulang bilang asawa ko. Nung naisipan namin magbakasyon sa Bacolod, hindi maipinta ang labis na kasiyahan ng aking mga magulang nang makita nila ang kanilang apo. Humingi naman ako ng tawad sa mga magulang ko dahil sa pagiging sutil ko. Ngunit pinilit kong baguhin ang aking sarili kasama ang pinakamamahal kong lalaki. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y magbigay aral ito sa mga taong nakarinig ng aking istorya hango sa tunay kong karanasan. Ika nga, hindi pa huli ang lahat upang ika'y magbago. Minsan, ang pagkakamali ay siyang nagbibigay daan upang maging matatag tayo at matuto sa tamang landas. Lubos na gumagalang, Dolores ng Antique. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi